Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito, sa pagkakataon na kami ay magtipon-tipon upang parangalan ang iyong banal na pangalan, upang ikaw Diyos ay aming sambahin, luwalatiin sa pamamagitan po ng aming pag-aawitan, sa pamamagitan po ng aming pagkakaloob at higit sa lahat sa pag-aaral namin ng iyong mga salita. Salamat po sa yung mga salita na siyang nagbibigay, Panginoon, ng kalakasan sa amin at nagtuturo sa amin, O Diyos, tungkol po sa iyong kamangha-manghang gawa, tigit sa lahat sa iyo mismo, aming Panginoon. Salamat po dahil kami ay nabubuhay na mayroong pag-asa, dahil po ang aming pinaglilingkuran, ang aming tagapagligtas ay muling nabuhay. Siya ay nangako na siya ay muling babalik upang iligtas ang mga taong naghihintay sa Kanya. Panginoon, sa aming pong pag-aaral ng iyong salita, hayaan mo na ang bawat isa ay matuto at lumago, Panginoon. Pakabanalin mo kami sa pamamagitan ng iyong salita. Maluwalhati ang aming Panginoong Jesucristo. Madakila ang aming tagapagligtas. At sa pamamagitan po ng iyong mga salita ay mabago ang aming mga buhay. Kamuhian namin ang kasalanan at ibigin namin ang kabanalan. Salamat, Panginoon, at ikaw lamang po ang maluwalhati sa pag-aaral namin ng iyong salita. Purihin ka. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Mayroong napakagandang machine, isang robot na kayang maglinis, magluto at tumulong sa gawaing bahay. Tiyak na masaya ang mga nanay sa ganitong imbensyon. Napakaganda ng disenyo nito at maraming tao ang nagnanais na magkaroon nito. Gaya ng sabi ko, lalong-lalo na sa mga kananayan. Pero ang problema, kapag sinubukan mong buksan ang machine na ito para gamitin, ang problema ay walang battery at wala kang mabibiling battery nito. So, ang machine ay walang silbi kahit gaano ito kaganda, kahit gaano yung kaganda yung disenyo niya, at kahit gaano kalaki yung magiging pakinabang nito sa tao. Dahil kung ang pinakapuso na nagbibigay buhay dito ay wala. So kung mga kapatid, kung ang napakagandang machine na may malaking pakinabang ay nagiging walang kabuluhan dahil wala siyang battery, alam nyo, ganun din ang pananampalataya kay Kristo at pangangaral ng Ebanghelyo kung si Kristo ay hindi muling nabuhay. Walang kabuluhan ang ating pinaniniwalaan, walang kabuluhan ang ating pananampalataya, walang kabuluhan ang ating pagpapagal sa pangangaral ng Ebanghelyo kung si Kristo ay hindi muling nabuhay. Ngunit dahil si Kristo ay muling nabuhay, ang ating pananampalataya ay may buhay at kapangyarihan. Ang Ebanghelyo ay may bisa at ang ating pag-asa sa kaligtasan ay tiyak. So, parang siya yung baterya na nagpapatakbo sa lahat ng gawaing Kristiyano. Gaya ng sinabi ko nakaraan, kung walang resurrection, walang Christianity. Pero dahil si Kristo ay muling nabuhay, kaya ang ating pananampalataya, maging ang ating pangangaral ay may kabuluhan. At yan ang pinapatunayan ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral. Buksan natin ang ating mga Biblia sa unang Korinto, Kabanata 15, talata 12 hanggang 20. Pero ang magiging pinaka-main verse natin ay ang verse 14. Pero yung verse 14, yung flow ng mga text na ito, may kita natin sa verse 14. Pero hanggang verse 20, yung ating pag-aaralan. Kung sino po ang nakakita na, pwede po nating basahin. Okay. Sino po gustong magbasa? Sige po.
pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Verse 20, ngunit ngayong si Kristo ay muling binuhay, ito'y katibayan ng muling bubuhayin ng mga patay. Okay, purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kaniyang mga salita. Yung nakaraan ay napag-aralan natin ang foundation ng doctrine ng bodily resurrection at ito ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Una, nakita natin na ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo ay katuparan ng kasulatan. Kasi si Jesus Christ, yung Old Testament, lahat yon pumupoint kay Jesus Christ. Kaya ang sabi niya sa Lucas 24 verse 44, nung siya ay muling nabuhay, sabi dito, pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinasabi ko sa inyo nung ako'y kasama pa ninyo, na kailangang matupad ang lahat ng bagay na nakasulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga propeta at sa mga awit. So sinasabi ni Jesus Christ sa mga alagad, lahat ng sinasabi ng mga propeta, ni Moises at ng mga awit tungkol sa akin, matutupad yan. At nangyari ngayon, nung si Jesus Christ ay pinako doon sa krus ng Kalbaryo at siya ay muling nabuhay. Okay, so pangalawa, ang muling pagkabuhay ni Kristo ay nasaksihan. Maraming saksi sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Bagamat may fake news na sinabi ng mga Pharisees sa mga sundalo na sabihin nila na ninakaw ng mga alagad ni Jesus yung kanyang katawan. Pero yung katuruan ng muling pagkabuhay ni Jesus ay patuloy na kumalat dahil maraming saksi nito. At sinabi ni Apostol Pablo sa kahulihan, si Jesus Christ, ang resurrected Christ, ay nagpakita sa kanya. And then pagdating sa verse 12 ay inaddress ni Apostol Pablo ang problem, di ba? Gaya ng pinag-aralan natin, merong mga naniniwala na hindi muling bubuhayin ang mga patay doon sa lugar ng Korinto. Kaya sabi sa verse 12, at kung si Kristo ay pinangangaral na binuhay mula sa mga patay, paano ang ilan sa inyo ay nagsasabi na walang pagkabuhay na muli ng mga patay? So tandaan natin, ang message ng gospel na tinanggap ng mga mananampalataya ay tungkol sa death and the resurrection ni Jesus Christ. Tinanggap na nila ito. Now, kung ang pinapangaral ng mga apostol at pinangaral ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto ay muling nabuhay si Jesus, bakit may naniniwala na hindi muling bubuhayin ng mga patay? Samantalang ang Panginoon, ang kanilang tagapagligtas, na kanilang sinasampalatayanan, na kanilang pinaglilingkuran, ay muling nabuhay. So bakit kayong maniniwala na walang muling pagkabuhay kung mismong si Jesus, ang ating tagapagligtas, ay muling nabuhay? Kaya nga dahil si Jesus Christ ay muling nabuhay, kaya tiyak na ang mga mananampalataya ay muli ring bubuhayin. Okay? So, sa umagang ito, magpo-focus tayo sa verse 14 dahil ipinapahayag ng talatang ito ang kahalagahan ng muling pagkabuhay ni Jesus na may kinalaman ito sa ating pananampalataya at maging sa ating pangangaral ng gospel. Okay? May kinalaman ito sa pinangangaral ng mga apostol na ating tinanggap at ating sinampalatayanan. At may kinalaman ito sa panahon natin ngayon dahil ang gospel, ito yung ating pinapangaral at ito yung ating pinangahawakan. Kaya napakahalaga ng katuruan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi sa verse 14, at kung si Kristo'y hindi muling binuhay, ang aming pangangaral ay walang kabuluhan. Okay, sabi ni Pablo, at ang inyong pananampalataya ay wala ring kabuluhan. So may domino effect. Okay? May domino effect pala kapag hindi muling binuhay si Jesus Christ. So makikita natin dito na sinasabi ni Apostol Pablo ang negatibong bunga kung si Jesus ay hindi muling nabuhay. May negatibong bunga ito. Ang pangangaral nila ay walang kabuluhan at ang pananampalataya ng mga tumanggap ng kanilang aral ay wala ring
kabuluhan. So, makita natin dito yung na negative ito. Parang, pero ang magiging point natin sa umagang ito ay positive, no? Titurn natin to sa positive dahil lahat ng ito ay hypothetical lamang. Okay? Kumbaga parang what if, no? What if lang. Sino yung may mga what if sa buhay? No? What if lang ito. Okay? So ang pangangaral nila ay walang kabuluhan at ang pananampalataya ng mga tumanggap ng kanilang pangaral ay wala ring nasabi ko na. So, ginamit ni Apostol Pablo sa kanyang argument ang negatibong bunga kung hindi muling nabuhay si Jesus. Pero ang kanyang pinaparating ay kabaligtaran nito sapagkat si Jesus ay muling nabuhay. So, what if lang yung sinabi ni Paul. Kaya makita natin sa verse 20 yung tinutumbok ni Apostol Pablo. Ang sabi sa verse 20, sabay-sabay basahin, 1, 2, 3, go. Okay. Ang ganda nito ng mga bunga, yan, unang bunga ng mga namatay. I-explain ko yan sa inyo mamaya. Okay? So, parang ganito. Kung ako ay hindi naging Kristiyano, siguro ako ay isang lasenggo, sugarol, bulakbol, pasaway sa magulang at sirang buhay. Sa madaling salita, ako'y alipin ng kasalanan, ako'y mapapahamak, mapupunta ako sa impyerno, ang puot ng Diyos ay nasa akin. Okay? Kung ako ay hindi naging Kristiyano. Okay? Pero, naging Kristiyano ako. Tama? What if kung hindi ako naging Christian? No? What if kung hindi ka naging Christian? Ano yung kahinatnan mo? Pero, naging Christian ka dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya, kabaligtaran ang nangyari. Kung kung hindi ka Kristiyano, yung buhay mo, sira, makasalanan, tama, mapapahamak ka. Pero, sa biyaya ng Diyos, ikaw ay naligtas, kaya hindi ka naalipin ng kasalanan. Tama? Ikaw ay may buhay na walang hanggan, ikaw ay may kaligtasan. So, ganito ang point ni Apostol Pablo. Kung si Jesus ay hindi muling nabuhay, negative, negative, negative. At pagkatapos niyang sabihin ang mga negatibong mangyayari, pagdating sa verse 20, may hope. Dahil sinabi niya na si Jesus ay muling nabuhay. So, ganyan ang flow ng text na ating pag-aaralan. Ang title ng ating mensahe sa umagang ito ay Ang Kahalagahan ng Muling Pagkabuhay ni Jesus. Okay? Bagamat negative, pero ibabalik rin natin to sa positive. At ang dalawang positive point ang bibigyan natin ng pansin, kabaligtaran ng kung hindi siya muling nabuhay. Una, ang pangangaral ng mga apostol ay may kabuluhan. Pangalawa, ang pananampalataya ng mga Kristiyano ay may kabuluhan. Okay? So, ibig sabihin, hindi ka nandito para sa wala lang. Okay? Hindi ka naglilingkod sa Panginoon para sa wala lang. Nandito ka dahil may kabuluhan yan. Okay? May kabuluhan ng ginagawa mo. Now, kung may kabuluhan ng ginagawa mo, papatay-patay ka ba? Hindi, may kabuluhan tama? Kung ikaw, may kikitain ka, di ba, sa trabaho. Di ba, parang kapag ikaw, ginawa mo yung the best mo sa trabaho mo, may kita ka. Mas malaki yung kita mo, gagawin mo yung the best mo, tama? Pero, tandaan natin, yung faith natin, may kabuluhan. Nandito ka, may kabuluhan yan. Okay? So, number 1, ang pangangaral ng mga apostol ay may kabuluhan. So, ito yung negative. Sabi ni Paul, at kung si Kristo hindi muling binuhay, ang aming pangangaral ay walang kabuluhan. So, tingnan muna natin yung negatibong resulta kung hindi muling nabuhay ang Panginoon. Sinabi ni Apostol Pablo na walang kabuluhan ang kanilang pangangaral. Bakit walang kabuluhan? Kasi pinapangaral nila na si Jesus Christ ay muling nabuhay. Pero hindi naman pala siya nabuhay. Okay? Magiging walang kabuluhan. Kaya nga ganyan kahalaga ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus dahil yan yung pinapangaral ng mga apostol. So kapag si Jesus Christ ay hindi muling nabuhay, walang kabuluhan ng kanilang pangaral at ang mga apostol ay magiging bula ang saksi.
magiging sinungaling ang mga apostol. Ang sabi sa verse 15, nandiyan ba? Yan, sabay-sabay basahin, 1, 2, 3, go. Okay. Ang pinapangaral ng mga apostol ay muling binuhay ng Diyos si Kristo. And by the way, ang bumuhay kay Christ, sa resurrection ni Jesus Christ, ang triune God ang may gawa niyan. Okay? Pinapangaral sa Acts chapter 2, pinangaral ni Peter na muling binuhay ng Diyos si Jesus. Sa Romans chapter 8, I think chapter 8, sinabi doon, ang bumuhay kay Jesus ay ang Espiritu ng Diyos. And then sinabi ni Jesus Christ sa John chapter 10 na may kakayahan siyang ibigay ang kanyang buhay at muli niya nitong bubuhayin. So kaya yung bumuhay sa second person ng Trinity ay ang triune God mismo. Okay? Nagets natin? Kaya yung triune God, pagdating sa resurrection, ang triune God ang siyang gumawa nito. Okay? So, ang pinapangaral ng mga apostol ay muling binuhay ng Diyos si Kristo. Nang si Apostol Pedro ay nangaral nung araw ng Pentecostes, ay kanyang ipinahayag na ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay. Sa Gawa chapter 2 verse 32, sabay-sabay basahin, 1, 2, 3, go. Okay, sa panahon niya ng Pentecost. Okay, Pentecost. At ang Pentecost ay isang beses lang nangyari. Part yan ng redemptive history. Okay? Gawa 17 verse 31 sa Atenas. Okay, sabay-sabay basahin, 1, 2, 3, go. Okay, so makikita natin si Apostol Pedro kasama ang mga apostol, nangaral sila nung panahon ng Pentecostes, okay, na si Jesus Christ ay muling binuhay ng Diyos. At sabi niya, at kaming lahat ay mga saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Okay, yan yung pinapangaral ng mga apostol. Nung si Apostol Pablo, nandun siya sa Atenas sa kanyang missionary trip, sabi niya, ito ay sapagkat nagtakda siya ng isang araw na hatulan niya ang sandibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking itinalagan niya. Okay? So ang Diyos, hahatulan niya ang sandibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking itinalagan niya. Pinatunayan niya ito sa lahat ng mga tao nang siya ay kanyang buhayin mula sa mga patay. Sino yung tinutukoy dito ni Paul? Si Jesus Christ. Siya yung muling binuhay mula sa mga patay. So makikita natin na talagang ipinapangaral ng mga apostol na muling binuhay ng Diyos si Kristo. So, kung hindi pala muling binuhay ng Diyos si Jesus, ay mga bulaang saksi pala ang mga apostol. Nagpapahayag sila ng bagay na hindi ginawa ng Diyos. Kapag ang isang tao nagpahayag siya ng isang bagay na hindi ginawa ng Diyos, pero sinasabi niya, ito yung ginawa ng Diyos, yun ay bulaan. Okay? Naglalagay siya sa kanyang bibig ng isang bagay na hindi mula sa Diyos. Okay? Kaya nga pananagutan ng tao ang bawat aral na kanyang pinapahayag kung ito ay hindi mula sa Diyos. Okay? Ganyan kabigat. Kapag hindi muling binuhay, hindi muling nabuhay si Jesus Christ, magiging bulaang saksi ang mga apostol. Kaninong aral yung sinusundan natin? Sa aral ng mga apostol. Okay? At yung mga tinuro ng mga apostol ay mga tinuro ni Jesus Christ. Now, kung yung aral ng mga apostol, yung sinusundan natin, at di pala muling binuhay si Jesus, so,
bulaan sila at tayo ay mapapahamak. Tama? So kung si Jesus Christ ay hindi muling binuhay mula sa mga patay, ang kanilang pangangaral ay walang kabuluhan at sila ay nagsisinungaling. Pero alam niyo mga kapatid, purihin ng Panginoon dahil ang Panginoong Yesus ay muling nabuhay. Amen? Kaya naman, ang pangangaral ng mga apostol ay may kabuluhan. Ibig sabihin ay totoo ang kanilang ipinapangaral. Dahil ang kanilang pinapangaral ay ang katotohanan, which is si Jesus Christ na muling nabuhay. At dahil dito, totoo ang kanilang mga pinapangaral. Kaya naman, ang bawat tumatanggap ng kanilang aral ay may pag-asa ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Dahil totoo ang kanilang pinapangaral. Alam nyo, kung si Kristo ay hindi muling nabuhay mula sa mga patay, walang kabuluhan ng ating ginagawa. At tayo ay nangangaral ng kasinungalingan, nagsasayang lang tayo ng oras, nagsasayang tayo ng financial, nagsasayang tayo ng lakas kung si Jesus hindi muling nabuhay. Sa first week, magkakaroon tayo ng feeding, mag-aambaga na naman ng iglesia, magluluto na naman, may mga tagaluto na naman, di ba? Mamimigay tayo ng tracts para maabot ang mga tao. Diba, sa ministry, di ba, yung mga nagtuturo, may Bible study tayo, di ba? May online, may face-to-face Bible study, di ba? Nag-e-effort tayo. Diba, sa mga ministry natin, may pangangaral ng salita ng Panginoon. Now, kung si Jesus hindi muling binuhay, alam nyo, walang halaga yung pinapangaral natin. Tama? Nagigets natin? Pero dahil si Kristo ay muling nabuhay, kung kaya tayo ay confident mangaral sa labas at sabihin na ang taong may pananampalataya kay Kristo, mamatay man ang kanyang katawan dito sa lupa, subalit sa itinakdang araw ng Panginoon, ang kanyang katawan ay muling bubuhayin sapagkat si Jesus ay muling nabuhay. Confident tayo. Tayo ay confident na ipangaral si Jesus Christ na muling nabuhay sapagkat ito ang pag-asa ng mga taong makasalanan. Kaya nga, tayo mga Kristiyano, dapat ma-encourage tayo na mag-preach ng gospel, mag-share ng gospel sa mga tao. Bakit? Kasi ang ating Panginoong Jesucristo ay muling nabuhay. Di ba ang mga negosyante, kapag talagang subok na nila yung kanilang product, talagang proud sila na i-promote at ibenta sa mga tao. Tama? Actually, yung iba nga scammer, no? Proud lalo na kung totoo yung product mo, gusto mo itong ibigay sa tao para makatulong sa kapwa mo. So, yung mga negosyante, yung pangalan nila, yung tinataya nila para sa product na yon. Bakit? Kasi sure sila sa kalidad ng kanilang produkto. Tayo mga Kristiyano, dapat maging proud tayo ng pinapangaral nating gospel ay totoo dahil alam natin na ang Panginoong Yesus ay muling nabuhay. May kabuluhan ng ating pangangaral. Ito ang pinapahayag ng banal na kasulatan at ang banal na kasulatan ay hindi nagkakamali at mapagkakatiwalaan. Kaya yung pinipreach natin ay ang sinasabi ng Word of God. Kaya yung pangangaral ng mga apostol ay may kabuluhan at ang pangangaral natin ngayon ay may kabuluhan dahil si Jesus Christ ay muling nabuhay. Okay, number 2. Ang pananampalataya ng mga Kristiyano ay may kabuluhan. Okay? Yung faith mo, may kabuluhan yan. Dahil si Jesus Christ ay muling nabuhay. Diba? Ang sabi sa 14b, okay? At ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kung si Jesus Christ, negative yan. Kung si Jesus Christ ay hindi muling nabuhay. Okay? Walang kabuluhan ng ating pananampalataya o walang kabuluhan ng pananampalataya ng mga Kristiyano. Bakit? Kasi ang tinanggap nilang mensahe ay mula sa mga apostol. Kung walang kabuluhan ng pangangaral ng mga apostol, wala rin kabuluhan ng pananampalataya ng mga Kristiyano. Magkakonect ang dalawang bagay na yan. So, una, makikita natin dito sa letter A, ang mga mananampalataya, kung si Jesus Christ ay hindi muling nabuhay, ang mga mananampalataya ay nananatili pa rin sa kasalanan.
Okay, sa 17, verse 17, sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go. Okay. Gusto kong i-quote, no? Naganda na ako sa sinabi ni David Guzik. Basahin po natin. Okay? Sabay-sabay basahin yung sinabi niya. Ang ganda ng sinabi niya dito. And I believe sa sinabi niya. 1, 2, 3, go. Okay, ang ganda ng sinabi niya, no? Baga, tuloy-tuloy yung sinabi niya, no? Kung walang prinsipyo ng muling pagkabuhay, hindi muling nabuhay si Jesus mula sa mga patay. Okay? Kasi walang muling pagkabuhay. Kung si Jesus, hindi siya muling nabuhay mula sa mga patay, kung gayon, ang kamatayan ay may kapangyarihan sa kanya at natalo siya nito. Nagapi siya ng kamatayan. Pero dahil siya muling nabuhay, kaya yung huling kalaban ng mga na tatalunin ni Jesus, alam niyo kung ano? Ano 'yon? Death. Okay, yan yung huling tatalunin ni Jesus. Makita natin yan sa 1 Corinthians 15. So, kung ang kamatayan ay may kapangyarihan kay Jesus, hindi siya Diyos. Pero naniniwala tayo at pinapahayag ng Bible na si Jesus ay Diyos. Pero kung natalo siya ng kamatayan, hindi siya Diyos. At kung si Jesus ay hindi Diyos, hindi siya makapag-aalay ng ganap ng handog para sa mga kasalanan. Bakit? Si Jesus Christ, nagkatawang tao siya. Okay, Diyos siya na nagkatawang tao. Kailangan ng handog na walang kasalanan. At walang tao na hindi nagkasala. Ang sabi ng Bible, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Maalala natin yung type of Christ doon. Noon, sa lugar ng Israel, naghahandog sila ng hayop. Walang kapintasan. Walang dumi. Si Jesus Christ, of course, si Jesus Christ perfect. Kasi type lang yan eh. Si Jesus Christ yung antitype. Okay? Siya yung fulfillment. Yan shadow lang, si Jesus Christ yung fulfillment. Now, si Jesus Christ, siya'y hinandog dahil siya yung karapat-dapat na ihandog. Bakit? Kasi wala siyang kasalanan. Ang tao ay hindi katulad ng Diyos. Ang tao ay nagkakasala, ngunit ang Diyos ay walang kasalanan. At sinabi ng mga apostol, si Jesus Christ ay hindi nagkasala. So, si Jesus Christ ay Diyos at siya yung karapat-dapat na ihandog sa Diyos na nagkatawang tao, siya ang karapat-dapat na ihandog para sa ating mga kasalanan. So, kung hindi siya makakapaghandog o makapag-alay ng ganap na handog para sa mga kasalanan, anong mangyayari? Ang ating mga kasalanan ay hindi lubusang nabayaran sa harap ng Diyos. Okay? At kung ang ating mga kasalanan ay hindi lubusang nabayaran sa harap ng Diyos, dahil si Jesus Christ ay hindi muling nabuhay, tayo ay nananatili pa rin sa kasalanan. Ibig sabihin, makasalanan ka pa rin, mapapahamak ka pa rin, mapupunta ka pa rin impyerno. Bakit? Kasi hindi muling nabuhay si Jesus. Kaya sabi niya, kung si Jesus ay hindi muling nabuhay, hindi siya makapagliligtas. Pero ang sinasabi ng Bible, si Jesus Christ ay muling nabuhay at siya ay nabubuhay magpakailanman, kaya meron siyang kakayahang iligtas ng lubos ang bawat lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya.
Kaya kapag ang isang tao ay lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ, may pananampalataya ka kay Jesus na siya lamang makapagliligtas sa iyo, tiyak na ikaw ay may kaligtasan. Meron kang kaligtasan. Pero kung hindi ka lalapit kay Jesus Christ, kahit na anong gawin mong pagpapakarelihiyoso, hindi ka magkakaroon ng kaligtasan. Sapagkat isa lamang ang tagapagligtas. Siya ang daan ng katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesus. Kaya napakahalaga nito. Nung si Jesus Christ ay isisilang, kinausap ng anghel, si Jose sa Matthew 1:21, sabay-sabay basahin, 1, 2, 3, go. Nandiyan ba? Okay, sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go. Okay, so yun yung purpose ni Jesus Christ. Bakit siya naparito? Bakit siya isinilang? Ang sinabi ng anghel, sapagkat ililigtas niya ang kaniyang mga tao sa kanilang kasalanan. Kung si Jesus ay hindi muling nabuhay, etong sinabi ng anghel kay Jose ay hindi totoo at hindi mangyayari dahil ang mga naniniwala kay Jesus ay nananatili pa rin sa kasalanan. Okay? Ganon din sa ating pananampalataya. Kung si Jesus ay hindi muling nabuhay, walang kabuluhan ng pananampalataya natin dahil nananatili pa rin tayo sa kasalanan. Tiyak na tayo ay paparusahan pa rin ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Pero mga kapatid, ang magandang balita, gaya ng paulit-ulit kong sinasabi, nawa tumimo ito sa inyong puso na si Jesus ay muling nabuhay. Okay? Ang sabi ng Romans 4:25, sabay-sabay basahin. Okay, si Jesus Christ ay pinatay dahil saan? Dahil sa kasalanan mo. Sabihin mo sa katabi mo, dahil sa kasalanan ko. Okay? Dahil sa kasalanan natin. Kaya namatay si Jesus. At siya'y muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. Maligtas, justification, ma-justified. Dahil sa paghahandog ni Kristo ng kanyang buhay, binayaran niya ang kasalanan ng mga tao, ng kanyang mga tao. Pero hindi magiging makabuluhan yon kung siya ay hindi muling nabuhay. Baliwala ang kanyang kamatayan. Ang tao ay mananatili pa rin makasalanan kung si Kristo ay hindi muling nabuhay. Pero dahil siya ay muling nabuhay, ang sumasampalataya sa kanya ay hindi lang pinatawad sa lahat ng kasalanan, kundi pinawalang sala. Ginawa kang matuwid sa harapan ng Diyos. Tingnan niyo ang ganda nun. Yung katuwiran ni Kristo ibinihis sa'yo. Diniklara kang matuwid. Okay? Yung justification. Ilang beses ko nang sinabi sa inyo yung justification. Di ba? Na ilang beses natin na pag-aralan at napakaganda nito. Okay? Diniklara kang matuwid. Ito yung legal term. Okay? So, ang isang tao na guilty sa kanyang kasalanan, may pumalit sa kanyang pwesto. Okay? At yung taong to na makasalanan, hindi lang naabsuelto sa lahat ng kanyang kasalanan, kundi diniklara pa siyang matuwid. Yan yung justification. Yan yung ginawa ni Kristo sa atin. Kaya hindi ka lang napatawad. Diniklara kang matuwid sa harapan ng Diyos. Yan yung ginawa. Yan yung bunga ng muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya ang mga sumasampalataya kay Kristo ay pinalaya sa pagkakaalipin sa kasalanan. Hindi ka naalipin ng kasalanan. Tingnan mo katabi mo. Kung ikaw ay may pananampalataya kay Kristo, hindi ka naalipin ng kasalanan. Alipin ka na ng katuwiran. Okay? Ginawa ka ng matuwid sa harapan ng Diyos. Hindi dahil mabuti ka, hindi dahil gumagawa ka ng kabutihan.
Hindi dahil naging mabuti kang asawa, hindi dahil naging mabuti kang anak, hindi dahil nagbago ka moral, hindi yon. Kundi dahil sa perfect work ni Christ doon sa cross. Labas sa atin lahat kay Kristo. Amen? Pangalawa, so kung si Jesus Christ ay hindi muling nabuhay, ang mga namatay para kay Kristo ay napahamak. O may mga namatay na, ang dami nang namatay, no? Na may pananampalataya kay Kristo. So, kung walang muling pagkabuhay, yung mga namatay, tuluyan nang nawala. Yung annihilation, yung tawag doon, tuluyan nang nawala. Parang, alam niyo yung teaching ng saksi ni Jehovah, na kapag ikaw ay namatay, mawala ka na lang. Yung teaching nila. Kasi yun na yung impyerno, yun na yung death, yung impyerno. Okay? Di ka na mag-exist. Okay? So, kung si Jesus Christ ay hindi muling nabuhay, ganun yung mangyayari. Now, yung mga may faith kay Jesus, nung sila'y namatay, tuluyan nang nawala. Kasi walang muling pagkabuhay. So, ang mga Christians na ginamit ng Diyos, inihandog nila yung kanilang buhay para kay Kristo, napahamak. Parang inalay nila yung kanilang buhay sa wala. Di ba sa early church, maraming mga na-persecute dahil sa kanilang faith kay Jesus. Tama? Maraming namatay. Si Esteban, namatay, pinagbabato. Yung mga apostol, pinako. Di ba? May hiniwa sa gitna. Hinati sa gitna. No? Nilagari. So, matindi yung kanilang naranasan. Tapos, dahil hindi sila muling bubuhayin, tapos na. Nag-end na. Wala lang nangyari. Tama? Anong silbi ng faith nila? Kung walang muling pagkabuhay, inalay nila yung kanilang buhay sa wala. Dumana sila ng kahirapan sa wala sapagkat walang future glory. Dahil hindi muling nabuhay si Kristo, yun yung pinakaugat nun. Biruin mo, grabe yung dinanas nila. Tapos wala palang muling pagkabuhay, nalinlang sila, nag-aksaya ng buhay. Ganyan kapag hindi muling nabuhay si Jesus, di ba? Napaka-negative. Yung wala ka nang hihintayin sa hinaharap kasi nawala ka na lang na parang bula sa mundong ito. Sayang ang buhay mo. Para kang sumali sa networking na naglagay ka ng pera dahil umaasa ka sa future, meron kang makukuha. Tapos, yung pinuno pala nun, scammer. Hindi pala ibibigay sa'yo. Nakakapanlumo. Nawala yung pera mo sa wala. Nawala yung pera mo ng walang kabuluhan. Parang ganun din yung faith natin. At higit pa doon, kasi buhay natin yung nakataya. Okay? Sa letter C, pangatlo, ang mga mananampalataya ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Sa verse 19, sabay-sabay basahin 1, 2, 3, go. Tingnan ninyo, no? Kung sa buhay, sabi ni Paul, kung sa buhay lang na ito, tayo umaasa kay Kristo, sa lahat ng tao, tayo ang pinakakawawa. Tingnan niyo yung sinabi niya, pinakakawawa, no? Hindi may tatanggi na sinabi ni Pablo na sa spiritual aspect, mas maganda yung buhay ng mga Kristiyano kumpara sa mga hindi Kristiyano. Tama? In spiritual sense, maganda yung buhay natin ngayon. Tama ba? Tama? May pagkakaiba kaysa sa mga unbelievers. Tama? Kasi maganda yung kalagayan mo ngayon. Binago ka ng Diyos. Namumuhay ka na nagbibigay ng karangalan sa Diyos. Pero, yung ultimate point dito ni Paul, hindi lang yung kasalukuyang buhay. Yes, maganda yung buhay natin, spiritual sense, mga Christians. Pero,
merong napakagandang pangako ang Diyos para sa buhay na darating. Napakahalaga ng pag-asang ito ng kaligtasan. Dahil kung sakaling nananatili pa rin tayo sa kasalanan at tayo ay mapapahamak pa rin, ibig sabihin, naloko tayo ng sobra. Ito yung mapait na panlilin lang sa lahat. Kasi hindi muling nabuhay si Jesus, pero ang promise sa iyo, muli siyang nabuhay. So sa madaling salita, ganito mga kapatid. Maganda na ang buhay ng Kristiyano ngayon. Amen ba? Amen. Maganda ang buhay mo. Kahit hindi ka ganong kayaman, katulad ng natin, si Kristo ang ating kasapatan, tama? Yung ganda ng inaawit natin na yan eh. Sana'y sinasapamuhay natin yan, no? Maganda na ang buhay ng Kristiyano. Pero, masigit na mahalaga ang hinaharap na ipinangako ng Diyos. Kung hindi totoo, lahat ng pinaniniwalaan natin ay mauuwi sa malaking pagkakamali. Kaya ang paniniwala na nangyari na yung resurrection sa present time nila, gaya ng pinag-aralan natin nakaraan, ay isang malaking panlilinlang sapagkat mayroong muling pagkabuhay sa hinaharap kung saan makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. Okay? So, dito sa point number 2 natin, kung si Jesus ay hindi muling nabuhay, ang mga Kristiyano ay nananatiling makasalanan, ang mga Kristiyano ay namatay, napahamak lamang, at ang mga Kristiyano ang pinakakawawa. Kaya walang kabuluhan ang pananampalataya. Pero gaya ng sinasabi ko, si Jesus Christ ay muling nabuhay. Alam niyo mga kapatid, masira man ang ating katawan sa mundong ito. Di ba yung katawan natin, lahat tayo darating sa kamatayan. Tama ba? Lahat tayo darating sa kamatayan. Pero may kanya-kanyang panahon lang tayo. Kung kailan tayo mamatay. At ito ay nasa kamay ng Diyos. Yung buhay natin at kamatayan natin, nasa kamay ng Diyos. Okay? So, masira man yung katawan natin sa mundong ito. Subalit alam natin na dahil si Kristo ay muling nabuhay, kung kahit isang araw, sa araw na tinakda ng Diyos, muli kang bubuhayin. Mayroong muling pagkabuhay. Dahil si Kristo ay muling nabuhay, nagbibigay ng buhay, at nabubuhay magpakailanman. Kaya sa lahat ng flow ng text na to, pagdating sa verse 20, ang pinakamaganda yung subalit. Alam niyo yun yung word na pero. Yun yung pumuputol, 'di ba? No? Parang may alam mo ang ganda mo. Pero parang may pero, parang gano'n, 'di ba? Parang negative 'yun. Ang ganda mo, pero di halata. Ano yun? Pero hindi bagay sa iyo yung suot mo. Di ba? Parang mega negative, no? So, pero dito, positive. Pero sabi sa verse 20, nalagay ba dyan? Wala. Sabi sa verse 20, subalit ngayon, si Kristo ay binuhay mula sa mga patay na siya ang unang bunga ng mga namatay. Diba si Kristo yung unang bunga? Alam nyo, yung terminong unang bunga, saan natin niya makikita? Yung first fruit. Saan yun? Saan natin makikita? Sino yung may alam ng first fruit? Nakakaalam ng salitang first fruit? May nakakaalam ba nun? Taas yung kamay. First fruit, yan. Sino yung nagbibigay ng first fruit? Kasi yung word na yung first fruit, tumutukoy yan sa utos ng Diyos sa lumang tipan, na kung saan nag-aalay, naghandog ang mga tao ng unang bahagi ng kanilang ani. May kita natin yan sa Leviticus chapter 23. At yung first fruit na yon, ang handog na yon ay tanda na darating, tanda siya ng darating na buong ani at isang pangako ng masaganang pagpapala sa hinaharap. So, ibig sabihin,
May first fruit kayo, may kasunod yan. Okay? Yung blessing. Okay? Now, nung si Jesus Christ ay nagkatawang tao, siya'y namatay, muling nabuhay, ginamit ni Paul yung salitang unang bunga, first fruit. Okay? Paano yon? Kung sa Old Testament, nag-aalay sila ng kanilang first fruit at may promise na may kasunod yon ng mga pagpapala. Now, si Jesus Christ, no, pwede na natin ito tawaging type and antitype, no? Shadow and fulfillment, no? Nakapatungkol yun kay Jesus. Kung si Jesus Christ, siya yung unang bunga sa mga muling nabuhay, tiyak na merong kasunod na muling mabubuhay. Yan yung ibig sabihin. Kaya tayo mga Kristiyano, dahil si Jesus Christ ay muling nabuhay, siya yung first fruit. Kaya kung tayo ay mamatay na sa mundong ito, darating ang panahon, kung si Jesus Christ ay muling nabuhay, tayo rin ay muling bubuhayin. Marami rin ang muling bubuhayin. Kaya, yung first fruit, hindi na yan pinapractice ng mga Kristiyano. Okay? Wala nang first fruit. Kasi yung first fruit natin, sino? Si Jesus. Kaya kapag ka January, yung unang sweldo nyo, di ko sinasabing dalhin nyo dito at ibigay ninyo. No? Scam yun. Okay? Mawawalan kayo, ako magkakaroon. Di ba? Yayaman tayo niyan. Hindi yon. Okay? Ang first fruit nakapatungkol kay Jesus Christ. Dahil siya ay muling nabuhay, kaya lahat tayong mga mananampalataya niya ay muling bubuhayin. Di ba? Napakaganda. Dahil muling nabuhay si Jesus. At yung, mamaya kong sabihin, anong lesson natin sa umagang ito? Okay? Lesson number 1, dahil si Kristo ay muling nabuhay, kaya ang ating pangangaral ng Ebanghelyo ay may kabuluhan. Okay? May kabuluhan yung pangangaral natin. No? Dahil makabuluhan ang ating pangangaral ng Ebanghelyo, kaya naman tayo, at yung application natin. Okay? Application, dahil makabuluhan ang pangangaral ng ating Ebanghelyo, ang ating pangangaral ng Ebanghelyo, kaya naman tayo mga Kristiyano ay huwag ikahiya ang pangangaral ng gospel, kundi tayo ay maging masigasig na ibahagi ang Ebanghelyo sa mga tao. No? Bahagi natin yung gospel sa mga tao, gaya ng sinabi ni Paul. Sabi ni Paul, sabay-sabay basahin, 1, 2, 3, go! Okay? So, yan, wag nating ikahiya yung gospel. Ito lang yung message ng salvation, no? Sa mga sumasampalataya. Una saan? Sa mga Hudyo, sunod sa mga Grego, sa mga Gentiles katulad natin. So, number 2, dahil si Kristo ay muling nabuhay, kaya ang ating pananampalataya, of course, ay may kabuluhan. Tayo ay naligtas sa ating mga kasalanan, tayo ay mga taong mapapalad, hindi tayo kawawa. Tayo ay mapapalad. Amen? Anong application natin dyan? Okay? Dahil may kabuluhan ng ating pananampalataya, kaya naman ito ay ating ipaglaban. Okay? Lagi nating ipaglaban yung faith natin. Sa mundong to, lagi nating panghawakan yung pananampalataya natin. Okay? Yan responsibility natin. Sa kabila ng maraming hamon sa ating pananampalataya, ay manatili tayo sa ating tagapagligtas, manatili tayo kay Kristo. Okay? Gaya ng sabi ni Paul kay Timothy, sabay-sabay basahin, 1, 2, 3, go! Okay? Kaya paglaban natin, no? Makipaglaban tayo sa mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya. Lagi nating iuna yung faith natin. Priority natin, ano? Faith natin sa Panginoon. Kapag ito ay taliwas sa pananampalataya natin, titindig tayo sa pananampalataya natin sa Panginoon. Amen? At next Sunday, pag-aaralan naman natin ay yung dahil si Kristo ay muling nabuhay, tayo rin naman ay muling bubuhayin. Anong mangyayari sa atin in the future? So tayo manalangin.
Panginoon, maraming salamat po dahil kami po ay may pag-asa. May pag-asa kami dito pa lamang at may pag-asa kami sa hinaharap. Dahil ang aming Panginoong Jesucristo ay muling nabuhay. Kaya ang natanggap naming gospel ay may kabuluhan, ang aming faith ay may kabuluhan. Dahil si Kristo ay muling nabuhay. Panginoon, salamat po sa pag-asang ito. At dalangin ko, Panginoon, na sa bawat isang narito, O Diyos, hindi lamang po nagkaroon ng kaalaman tungkol sa kahalagahan ng muling pagkabuhay ni Kristo, kundi ito po ay bumago ng aming mga buhay, na kung saan, O Diyos, dalangin ko sa bawat isang narito na wala pang tunay na relasyon kay Kristo, kumilos ka sa kanilang buhay, Panginoon. Sila po ay magkaroon ng tunay na kaligtasan na nagmumula sa iyo, O Diyos, sapagkat ang walang pananampalataya kay Kristo ay mapapahamak. Ngunit ang bawat may pananampalataya kay Kristo, mamatay man sa mundong ito, mayroong pag-asa na muling bubuhayin. Lord, dalangin ko, Panginoon, na kumilos ka sa bawat buhay ng narito, Panginoon, na wala pang pagkakilala kay Kristo. Dalangin ko, Panginoon, sa inyong iglesia, panghawakan nila, Panginoon, ng iyong mga salita, at panghawakan nila na ang Panginoong Yesus ay muling nabuhay. Kaya kami ay merong pag-asa. Lumakad kami na may pag-asa. Ipaglaban namin ang aming pananampalataya, Panginoon. At ikaw po ang maging sentro. At nawa po ito para sa ikabubuti ng iyong mga anak. Salamat po. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen.